Sa bayan ng Pili, kung saan ang mga kalsada ay maputik at ang mga lumang puno ng balete ay nakatayo na tila mga bantay ng nakaraan, naniniwala ang mga tao sa mga kwento ng tikbalang. Sinasabing ang mga nilalang na ito, na may katawang kabayo at tao, ay mahilig magparamdam sa mga manlalakbay na naliligaw sa kanilang teritoryo. Si Cardo, isang magaling na mangangaso, ay hindi gaanong naniniwala sa mga kwentong ito. Para sa kanya, ang tikbalang ay panakot lang sa mga bata. Isang araw, habang naglalakad siya sa kabubatan upang mangaso ng usa, malalim na ang gabi nang mapagtanto niyang naliligaw siya. Nakita niya ang isang matanda at malaking punong balete. Kilala ang punong ito bilang balete ng lihim dahil maraming kwento ang kumalat na may tikbalang daw na nakatira rito. Ngunit dahil pagod at nilalamig, nagpasya si Cardo na doon na lang magpalipas ng gabi. Habang naghahanda si Cardo ng kanyang tulugan, narinig niya ang isang malakas na tunog ng kabayo mula sa kalaliman ng gabi. Inggit! Inggit! Paulit-ulit ito at tila papalapit. Napansin ni Cardo na may kakaiba sa tunog. Hindi ito tulad ng ordinaryong kabayo. Ang bawat inggit ay tila nagpapagulo sa kanyang isip, nagpapalit ng direksyon ng kanyang pagtingin. Maya-maya, may nakita siyang anino na gumagalaw sa likod ng punong balete. Hindi ito ordinaryong anino. Napakataas nito, at ang hugis ay nagpahiwatig ng isang nilalang na hindi tao at hindi rin ganap na kabayo. Nang lumapit ito sa liwanag ng buwan, nakita ni Cardo ang isang tikbalang, isang nilalang na may ulo ng kabayo, katawang tao, at mahahabang binti na tila pang kabayo. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Nagulat si Cardo, ngunit mabilis siyang nakapag-isip. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo, kapag nakasalubong mo ang tikbalang, huwag mong ipakita ang takot. Kailangan mong maging matapang at humingi ng pabor. Magandang gabi, kaibigan. Sigaw ni Cardo, pilit na pinatatag ang boses, kahit nanginginig ang tuhod. Napatigil ang tikbalang. Bahagya itong yumuko, tila nagtataka sa tapang ng tao. Naliligaw ako, patuloy ni Cardo. Maaari mo ba akong tulungan na makabalik sa bayan ng Pili? Ang tikbalang ay dahan-dahang lumapit, ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Ngunit sa halip na atakihin si Cardo, itinuro nito ang isang direksyon gamit ang isa nitong mahabang kuko. Kailangan mong sundin ang ilaw na makikita mo, sabi ng tikbalang, sa isang tinig na malalim at parang hangin. Ngunit huwag kang lilingon. Hindi nag-aksaya ng oras si Cardo. Nagpasalamat siya sa tikbalang at naglakad patungo sa direksyong itinuro nito. Habang naglalakad siya, nakita niya ang isang maliit na liwanag sa di kalayuan. Alam niya na ito na ang daan pabalik sa bayan. Nararamdaman niya ang presensya ng tikbalang sa likod niya, na tila sinusubaybayan siya. Kahit labis ang kuryosidad at takot, pinigilan niya ang sarili na lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, nakatutok sa liwanag. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Cardo na nawala na ang presensya ng tikbalang. Paglingon niya, wala na ang punong balete, at ang kagubatan ay tila biglang naging maliwanag. Nasa gilid na siya ng bayan, malapit sa kanyang bahay. Mula noon, hindi na muling pinagdudahan ni Cardo ang mga kwento ng tikbalang. Alam niya na may mga nilalang na nagkukubli sa mga lumang puno at madilim na kabubatan. At natutunan niya na minsan, ang tapang at paggalang sa di karaniwan ay ang tanging paraan upang makaligtas sa kanilang kapangyarihan. May iba ka pa bang nilalang sa Pilipinong mitolohiya na gusto mong gawan ko ng kwento? Subscribe lang.